So today, may flight na tayo papuntang South Korea. And ang flight ko is actually September 15 ng 1 AM. Pero currently, it's September 14 ng 8:30 PM pa lang. So, gusto ko lang i-discuss din yung mga parang usually na pre-flights na ginagawa ko. Pre-flight checks na ginagawa ko. So, syempre una, hindi ko kakalimutan yung passport ko. And, i-make sure ko na okay yung passport, like walang sirang pages or hindi sira yung cover. Kasi diba, pag nangyari yun, is baka ma-hold kayo sa immigration. So, make sure na maayos yung passport nyo. And yung second na tinatandaan ko na kailangan kong i-check lagi is yung visa ng country na yun. So, with this, which is South Korea, may visa siya. So, need kong dalhin yung papel. And then, of course, need ko i-double check yung time ng flight ko. And kung ano yung terminal number, which is for this one, Korean Air is Terminal 1, yung sa lumang airport. Yun lang naman, usually yun lang naman. And then yung mga necessities such as yung gamit ko, pinakagamit. And then I always check na yung backpack ko is nandun yung mga pinaka-essentials. And make sure na wala kayong mga bottles ng water or any liquid na 100 ml sa bag nyo, sa hand carry nyo. Tapos ayun, make sure lang din na baggage nyo is within sa allowance, which in my case, allowance is 20 kilograms. But of course, huwag mo siyang ilalahat since alam mo naman pag uwi mo ng Pilipinas, syempre may mga pasalubong ka or mga binili ka sa country na yun. Naka-arrive na ako dito sa may Terminal 1 and parang medyo nag-iba na siya since nung December. Ito na siya, parang may mga, ano ba to, may mga computer stuff? Ano ba to? Ay, pero sarado pa. Pang PAL. So, dito na yung ibang PAL. Tapos, alam ko dun yung Korean Air, dun side. Pero pagdating mo dito, ang first na mong kailangan gawin is magbayad ka na ng travel tax. Ayun. Magbayad ka ng travel tax before ka mag-check-in para dire-diretso ka na later. So, ang travel tax sa Terminal 1 is dito siya sa side. Ayan. Travel tax. Dito. So, sa travel tax, ihanda mo lang yung passport mo and yung destination, yung parang ticket. Kahit sa phone, kahit yung electronic lang, pwede mo ipakita. So, magbabayad ka lang ng 1.7, I think. So yun, nagbayad ako ng travel tax and hindi na sila nagbibigay ng paper, nag-i-email na lang sila, parang ganyan. No? So, ang ginawa ko kasi travel exemption ako since meron ako nga nung foreign ID sa Hong Kong residence ID. So, kapag meron akong mga ganon, yung ID sa ibang bansa, I mean kapag non-permanent resident or resident, pagpunta nyo ng travel tax, exemption kayo din sa babayaran nyo. So, after nyo magbayad, hanapin nyo na yung yung counter for check-in. Although ako, medyo maaga pa ako. I think hindi pa bukas yung counter ng Korean Air. So makikita nyo naman siya dito sa may, yung ganyan. Ano man tawag dyan? Parang may mga flights. So hanapin nyo na lang yung flight number nyo and then yung destination nyo. So, makikita nyo yung status if open, closed na, final call, or boarding na. Kasi may mga airline na walang bag drop. So, intay mo talaga mag-open yung check-in nila for the specific flight para lang maka-check-in ka or bag drop. Hello, so ayun, naka-check-in na ako sa flight ko kahit, kasi last nung December kasi sa amin nun, parang kailangan naka-fly, hindi naman naka-fly, kailangan boarding na yung previous plane or previous na flight before kayo pwede mag-check-in. Ngayon, pwede check-in na ako kahit 1 AM pa ako. Bilis lang naman. So, gagawin mo lang, bibigay mo lang yung passport mo and then, hiningi din nila sa akin yung visa ko and then, inask din nila bakit na travel exempt ako, which is nga sabi ko, meron akong residence ID ng Hong Kong. So, ngayon, pag nakuha mo ng ticket mo, nakuha mo yung ticket ko tsaka passport, pwede ka na pumunta sa immigration para makapasok ka na sa departure area and then doon ka na tumambay sa departures area. So, mag-immigration na ako. So, dito na ako sa may Starbucks. Nakapasok na ako sa may departure area. And, ayun, sa immigration kanina, actually, unti lang yung tao, pero medyo matagal din yung naging parang pila. Basta parang per person, medyo matagal yung matagal yung pag-process. So, pagpasok niyo ng Terminal 1, after niyo ng immigration, pag dumire-diretso kayo, madami namang seats dito. Tsaka madami mga kainan tsaka cafe. So, yun, nag-order ako ng coffee, na salted caramel, tsaka chicken barbecue. TV na kasama.
siya. And then, marami siyang movies. Like, super wide ng movies. So, since 4 hours yung flight, I think kaya siyang mga 2 movies na matatapos mo. Charger na din siya dito, headphones, ay pinrovide sila. And then, nandito yung for your food lid. So, yun, wala akong katabi sa seats ko. Which is maganda naman. Tapos pinatay na nila yung lights, kaya medyo madilim na. Oh, diba? Ang ganda ng lights. Sa yung TV. And then, ayun, nag-push back na. So, meron ng in-flight, parang pre-flight na video. 대한항공에 탑승해주신 손님 여러분, 환영합니다. Ito yung meal. Ayan, merong may food. And then may bread, butter. So, nung last December, parang ito din yung kinain ko. Although nasa siya. Bigger plates sa business class yun. Ang soft nung meat niya, hindi masarap yung gulay. So, perfect lang siya. Yung terminal na to, puro Korean Air yung gamit nila dito. Like, dito nakabase yung kanilang flag carrier, which is Korean Air. So, pagbaba nyo ng plane, ang una nyong gagawin is hanapin nyo kung nasan yung arrivals in which dalaan ka sa immigration ng country, which is in this case sa Korea, para i-check yung details ng passport. Okay, so now, nakalabas na tayo ng immigration. Bilis lang, wala sila tinatanong. Unlike Pilipinas, diba, dami tinatanong. So, dito wala. So, now, kukunin natin yung baggage dito sa may baggage area, which is ditong side. So, need mo lang hanapin either yung flight number mo, in which case sa akin is 626, or hanapin mo yung mga nakasalamuha mo doon, yung makikilala mo yung itsura nila. Anyway, sa flight namin, actually, ang bilis lang sa immigration kasi unti lang yung Pilipino sa flight. So mostly locals yung kasama ko. And kaya mabilis lang, ilang piraso lang kaming nasa foreign passport. Most of them andun sila sa may local na immigration. So ayan, hanapin mo yung may mga number naman yan, 'di ba? Mga number 7, 6, pero andun yung mga tao kasi. So wala namang tao dito. So dito tayo, sabihin dito yung kukunin mo yung baggage mo. So, intayin mo lang. Minsan mabilis sila, minsan matagal. Depende talaga. Pero usually ang inuuna dyan is mga first class or business class. Akin na ba? Akin na to. Akin na pala to. Yeah. Okay. So, nakuha ko na yung baggage ko. And lalabas na tayo sa may arrival area. Exit na tayo. Dito tayong side sa kabila. So actually, medyo weird yung kanina kasi in-scan pa ulit yung bags namin, lahat ng bags, bago makalabas ng airport. Dati kasi wala namang ganun. Ewan ko, baka bago lang. Okay. So now, ang gagawin ko is, una, need ko mag-withdraw ng money, syempre. Which is dito ko gagawin sa dito lang yung paglabas. Itong ATM machine, di ba ito yung exit kanina. Pagpunta nyo dito sa side na to, dito yung may currency exchange dyan, pwede kayo mag-withdraw dyan gamit yung local card, no? Either yung GCash gagamitin ko or BPI, BDO, whatever. Tapos, makapag-withdraw kayo, in won na siya. So, ang gagamitin ko, di ba, is GCash card, doon ako mag-withdraw. Kapag inopen mo yung GCash mo, makikita mo dito, nakasulat na yung value nung Korean won to 2 peso. And then, okay, makikita mo dito yung value ng, so ito yung budget ko for initial budget ko is this one. Tapos makikita mo sa baba yung value niya in Korean won. So 35,000 is equals to 839,908. So ito yung magiging basis ko sa pag-withdraw ko later doon. Pero yung pagkakatanda ko kasi, alam ko may limit per withdrawal dito. Alam para sa Pilipinas, diba sa Pilipinas parang 10,000 per withdrawal. Alam ko may ganito din dito, may limit din. So try natin. Global service. And then, English. Tapos, issued card or passbook, so foreign.
foreign card. And then, cash withdrawal savings account. So, insert na natin yung card. This one. Okay. Okay. Tapos, ito yung mga pwede mong i-withdraw. Let's say, 300,000 won. 50,000 won. Ilang 50,000 won na daw ang gusto ko? 10? Tama ba yan? Okay. Ay, okay na yan. Okay. PIN. Access fee, 351. So, yun na. Withdrawal na. Scan na yung cash. Basta. Okay, yan. So, naka-withdraw na ako. Tapos, 300... Ano yung withdraw ko? 300,000 won. Okay. So, pwede ka naman kasi mag-withdraw anywhere. Madami pa namang banks sa labas na pwede kang mag-withdraw. So ngayon, ang need kong gawin is need ko i-access yung Klook para kunin ko na yung wifi ko na binook for this trip. And 4G pocket wifi. So, pick up ko siya dito. And then, masaset mo yung date kung kailan mo siya gustong start o pick up tsaka kailan mo siya i-return. So, total ako ng 9 days. So, chargeable siya ng ang naging total ko dito is parang around 2,000, ayan, 1,114. I-pick upin natin yan ditong area. Dito lang. Katabi lang nito yung pinag-withdrawhan kanina. Hello, so this is Vino from the future. So correction lang, hindi doon yung pick up na specific brand ng wifi na binili ko. Kasi dati, nung December, nag-purchase din ako ng Klook wifi, tas doon siya pinick up. But on this instance, ang binook ko kasi is yung KT na brand, in which doon lang siya sa kabilang side. So after nung pinakita ko na area na pick up ng pocket wifi, tapos diba merong ATM, sunod nun, like onting lakad, sa next nun, is nandun yung KT wifi. So hanapin nyo lang. Although, if magkakamali naman kayo, papakita nyo lang yung booking nyo dun sa Wi-Fi kiosk na yun. Sasabihin naman nila sa'yo kung saan mo pipick upin yun na hindi sa kanila. So right now, kausap ko yung bangko sa credit card sa BPI kasi na-decline yung BPI kanina. Pero nag-travel advisory naman kasi ako few weeks ago, so dapat gumagana siya. Actually nga kapag yung card niya is mga platinum or yung signature, ang alam ko hindi na kailangan i-travel advisory, pero ginawa ko pa. So yun, hindi naman na-restrict yung account. Nag-error lang daw sa pagbasa, sabi nung it's a bank. So, kapag may problem kayo sa credit card nyo na ayaw mag-read, merong number sa may likod ng credit card nyo na tawagan nyo. So, meron dong international na number na toll-free. So, wala kang babayadan dun. So, para makontak mo yung bank mo if may problem. So, ayun, nakakuha na din ako ng T-Money card. So, ayan, T-Money card. Para siyang beep card sa Pilipinas. Dito kayo sa may CU. Which is, magkakatabi lang naman yan from arrival. Tapos, CU na dito. So, dun yung makukuha yung T-Money card nyo. So, 4,000 won siya. Yung card mismo. And then, nag-load lang ako ng 10,000 won. Kasi, itong T-Money, gagamitin ko lang naman siya sa Busan. And, meron kasi akong climate card. Yung climate card is, luludan mo lang siya ng fixed amount. And then, nakadetermine na dun ilang days mo siya pwede magamit na only. So, only bus, only train. Pero, sa lang yun? Sa Seoul area. So, ngayon, kailangan ko hanapin yung RX. Kasi mag-RX tayo papuntang Seoul Station. Ayan. So, according dito, yung RX is nasa basement 1. Ayan, basement 1 yung RX, ay yung train. So, bababa lang tayo ditong area. So yun, di ba nakababa na ako kanina. Umakit ulit ako kasi nauuhaw ako. So, dun sa baba, may mga restaurant pero walang convenience store. So, kailangan bumili muna ng tubig kasi, alam nyo, ito yung problem ko pag nagta-travel. Nakakalimutan ko uminom ng tubig. Tapos, nagugulat ako. Bakit sabi ko, ba't ako nahihilo? Kaya ba't sakit ng ulo ko? Kaya parang wala na akong energy. Yun pala, wala lang akong tubig. So, mula nung nag-Japan ako, minake sure ko na pag nagta-travel ako, lagi akong hydrated. Bahala na kahit umihi ka na umihi, okay lang yun. Or, yung mga Pocari Sweat, okay din yun. Pero, mas better na may water ka talaga. Okay, so nakabili na ako ng water ko. Tapos siya, 1,100 won. Tapos binili ko yung parang pinaka-cheapest. Kasi tandaan ko, binibili ko dito yung color green na bottle. Tapos nakita ko, 3,000 won pala yun. So, may mas murang version, 1,000 won. Tapos nga pala, itong trip natin na to, medyo budget trip siya. Kasi nga 9 days. Unlike, di ba dati, 5 days. So, parang, so dami kang magagamit na pera. Pero ngayon, since 9 days siya,
kailangan kong tipirin kasi di ko alam kung gaano katagal yung pera sa 9 days. And ito din yung first time kong actually mag-trip outside of the country na hindi Hong Kong na ganito katagal. Kasi ang maximum ko lang is sa Japan dati 7 days eh. So ngayon 9 days. So yun, ngayon pupunta na ako sa may rail part ng airport or kung nasan yung RX. Yan. So dito tayo sa card recharge. I-recharge ko muna yung yung climate card. Hello ulit. So yung part na to is hindi ko na-charge yung climate card doon sa specific machine na yon. Kasi ang nare-recharge lang pala doon is yung T-Money. Tapos nakakabili ka din doon ng ticket for RX. Climate card, nare-recharge ko siya sa may Myeongdong station na. But nakita ko naman na any Seoul subway station, pwede mo siyang i-recharge doon sa mga ATM machine. So bumili ako nito doon sa may ticket machine. Tapos tinuro ko Myeongdong. Pero ngayon hindi ko alam. Ano ba to? Kasi diba RX ka pupuntahan? Hindi ko alam ano ba to? Ito bang all stop or express? Alam nakasulat kasi. Okay, so alam ko na. Ang nabili ko is yung all stop. Hindi ako nagbabasa. Ayun yung all stop na nakasulat doon sa taas. Ayun. O diba, dito ulit ako. So basically, yung nabili ko nga kasi is all stop siya na ticket and kinlik ko doon yung Myeongdong station. So na-confuse ako doon kasi ang alam ko naman kasi yung RX magsa-stop siya sa Seoul station. Pero yung ticket na nabili ko kasi from airport, sasakay ako ng RX papuntang Seoul station and then Seoul station mag-transfer ako papuntang Myeongdong station. So yung ticket na yun is yun lang yung gagamitin ko all throughout of all those transfers hanggang makarating ako ng Myeongdong station, valid pa rin siya. So okay lang yun. Ang all stop is mas matagal siya since madaming sastopan ng mga stations. Pero okay na yun. Nabili na sayang naman kung bibili pa ako ng iba, diba? Okay, so now itong card na to is ilalagay ata natin doon since single journey lang naman to. All stop. Tap natin. Tap. Ayun. Pasok na tayo. So ayun, pagbaba nyo pagkabili nyo, diba, pagka-scan, tapos bababa kayo ng isang floor, magiging dalawa yung side, itong side tsaka ito. Pero dito kayo sa kabila kasi hanapin nyo yung nakasulat na ganito, yung ganyan, yung may nakasulat na ganyan, kasi meaning palabas yan ng Incheon Airport. So dito na ako sa Seoul Station. So from RX, dire-diretso yun, pinaka last na stop is yung Seoul Station. So kahit huwag kayo mag-worry kung makakatulog kayo, saka nakatulog ako, tapos ayun, nag-aalis na yung mga tao kasi last stop naman ng RX yung Seoul Station. So now, from Seoul Station, kailangan ko pumunta ng Line 4 since ang baba ko is Myeongdong. So hanapin ko kung paano pumunta sa Line 4. Actually, I remember, madali lang naman kasi makikita mo naman ang daming signages. So, kung gaya nito, sulat Line 4. So sundan mo lang, ito, Line 4. So tuturo naman niya kung saan papunta. So dalawang stop lang. Yung pang second stop, bababa ka na. Need kong pumunta sa exit 2. Exit 1 kasi doon daw yung doon daw makikita yung mga lockers. Doon, ang change of plans, didiretso ko na sa hotel nila mami muna yung luggage ko para wala na akong bit-bit sa Myeongdong. Kasi nga, mahirap din naman mag-shopping sa Myeongdong na at saka mag-ikot-ikot na may dala-dala ka, diba? So yun, i-drop ko lang sa hotel. And then surprisingly, kasi kanina sa baba sa subway, ang init. Tapos ngayon, pag akit ko dito, hindi siya mainit, hindi siya masakit sa balat. Alam mo, hindi din siya malamig, pero pag humangin, medyo malamig yung hangin na very, very, very light. Yung comfortable lang. Ito yung itsura ng mapo. Hinahanap ko na lang yung hotel. Hotel Naru. Okay, at last naiwan ko na yung maleta ko. So wala na akong bigat na bitbit. Dito yung sa ito yung hotel later. Hotel Naru. Ito. Ooh. So now, pupunta na ako ng Myeongdong. By the way, ang ginagamit ko is yung Naver Maps. Hindi kasi gumagana yung Google Maps dito. Need mo ng Naver Maps. Kasi mas accurate siya. Tsaka mas malalaman mo talaga kung saan ka bababa. Lahat ng buses tsaka
trains. So yeah, dun ko muna i-end yung video na yon. And sa next video is more about Myeongdong. So ano ba yung mga makikita sa Myeongdong? Ano yung mabibili? Ano yung mga trending stuff doon? Especially sa Olive Young. So yun. Please subscribe and share. And of course, ask kayo questions if meron kayong clarifications about sa video. And I'll comment back and I'll provide as much as information as I could. So, bye!